Virgo, ito na yung monthly reading mo for July 2026 ito. At pasensya na, atrasado ko ng magagawa at ang daming naging aberya. Pero importante ay itutuloy pa rin naman natin. So, check na lang natin ano ba yung mga dapat malaman, makikita natin dito sa reading ninyo. Virgo, Sun, Moon, Rising, or even cross watchers, lahat po kayo ay welcome. Wait lang, ayan, nahulog na isang card mo. Check ko lang yung mic ko, baka mamaya wala. Ayan, meron. Card mo, unang-una dito ay Garden. Uy, meron kang coffin. Fox. Bouquet. Merong mga gatherings or events na maaaring maimbitahan ka or pupuntahan mo. Yung iba sa inyo siguro marami kayong ganap. O baka yung ninyo sa catering, parang may occasion, di ko alam, maraming tables, pwedeng reunion yan, wedding. Basta merong maraming tao, event, activities, tsaka catering, tsaka garden. Outdoors, ito. Kung anumang activities itong paparating sa iyo. Merong andyan yung maraming tao, andyan yung audience. Baka yung nature ng work mo ganyan or negosyo mo, racket mo. Merong mga mag-e-end dito kasi lumitaw yung coffin card, Maaaring makaranas ng ng period ng pagsubok, difficult situations, mga situation na mahirap i-process, na maaaring may ending, loss, sadness, illness for some of you. Pero maliwanag ang energy ng transformation. Mag-ingat kasi meron ditong trickery. Merong someone na clever, baka ma-take advantage ka, may hindi magandang motibo. Parang warning card kasi itong Fox na ito. Especially kung meron kang mga katransact, lalo na sa pera, sa negosyo. Or kahit naman hindi sa business, kahit hindi sa pera, alam mo yun. Pwedeng ka nito, ma-scam ka nito, ma-take advantage ka. Bouquet, bouquet kasi is mga pleasant things eh. So, hindi lang naman sadness, hindi lang loss, hindi lang ending. Meron ka rin namang mga magagandang moments dito, may mga magagandang mangyari dito sa bouquet card mo. For some of you, makaka-receive kayo ng gift, something special. Pwedeng material lang gift na yan, pwedeng hindi, pwedeng blessing, merong joy, happiness, pwede rin namang literal na makakatanggap ka ng bouquet ng flowers kung meron ka mang admirer or /admirers. Kung ano man yung marireceive mo, maganda, pleasant, na magbibigay sa iyo ng flattery, kasi ina-admire ka nga, pwedeng compliment, gift, admirer, pwede rin. Mga numbers na lumalabas sa cards mo, meron kang 28, 14, 9, 3, 2, 24, another 4, at saka 7. Yan, may mga repeating numbers, bala na kayo. Rewind nyo na lang kung hindi nyo narinig lahat.
Meron akong mga nakikitang sagabal dito or delay. So, ano naman itong gagawin mo? Pwedeng nakaplano na yan, kaya lang pwedeng magkakaroon ng hassle, delay. Especially sa pagta-travel, no? Pwedeng pwedeng merong something na hindi magiging successful, no? Kaya nga yan, may binabanggit dyan something about catering, gathering, event, social event man yan, whatever. Merong something na unsuccessful yung outcome. No? Yun siguro magdudulot sa'yo ng disappointment or sadness or loss. Especially mag-ingat sa transaction sa pera, lalo na may facts na lumalabas. No? Parang deal. Deal, transaction, event, kontratahan, ano ba to? May kausap ka dyan. Seems like pwedeng merong hindi tutupad sa usapan, pwedeng hindi maging successful yung project na yan, event na yan, ano man yung gagawin yung transaction na yan. No? Hirap pa naman kasi maraming, alam mo yung tao dito, ibig sabihin may pwedeng malaking event yan or maraming tao. Mag-pay attention ka dun sa mga sign signals, red flags dito. In general. Pwedeng sa love life mo, pwedeng sa pera, sa trabaho, or sa ibang bagay. Pero nakakita rin naman ako ng offer, opportunity para sa'yo. Yes. Ang ganda. In terms of sa trabaho, position, title, offer, maganda. Pwede kang umangat dito. Pwedeng mangat yung sahod mo, mangat yung position mo, promotion, salary increase. Pero pagdating dun sa mga partnerships na mga transactions, negosyo, yun medyo mahirap yung magiging deal mo dyan, project na yan, katransact mo, baka magkaroon ng delay, aberya. Okay. May mga time dito na maaaring ma-delay. Sabi ko nga, kailangan ng patience, kailangan ng waiting period, no? But most likely, kung ano man itong mga ininvest mo na yan, in time, mababawi mo rin yan. Tutubo ka rin, may mga rewards pa rin naman yan. Okay, ayan talaga, celebration, gathering, kasal, ano ba to? Kasal, reunion, binyag, homecoming, despedida, may mga ganyan. Overall stable. Stable naman ang pinansyal, ang career, ang kabuhayan, ano? Baka may kakasal, maimbitahan ka. Baka ikaw yung ninong-ninang or ikaw yung may negosyo ng catering dito, etc. Parang mga negosyo na yung may kinalaman sa mga events or yung ganun. Di ba? Halimbawa, sagot mo na yung yung mga dekorasyon, lights, sounds, pati catering, parang ganun eh. Or baka yung kausap mo, yung nakuha mo na supposed to be para sa event is sablay, no? By the way, ako nga pala si Tin para sa mga bago rito. Kung gusto niyo ng private reading sa akin, kung sa YT kayo nanonood, tignan niyo yung mga nakasulat dyan sa ibaba, sa description or sa comment nakapin dyan. Yung link papunta sa Nag-iisa official FB page ko. Purple Tin may blue check sa dulo. Pag walang check sa dulo, yun yung mga fake scammers na gumagaya sa akin. Wag kayong makikipag-usap sa comment section. Kung merong mga lumalapit sa inyo, nag-a-add friends sa inyo, nag-chat-chat sa inyo para mag-offer ng kahit ano, manghingi ng kahit ano, donasyon, pera, etc. Hindi po ako yun. Never ko po yun gagawin, ha? Kaya kayo po mismo ang mag-PM sa akin sa kahit ano pang platform kayo nanonood. Okay? Thank you dun sa mga loyal na hindi umaalis, nag-a-avail ng membership subscription, mga generous na nag-a-avail ng private reading, mga ilang taong ko ng suki, mga nagpapadala ng star super thanks, mga laging nag-like, comment, share, abangers, yan, hindi nag-i-skip ng ads.
At kung nagugustuhan nyo naman po yung mga items na sinusuot ko, kagaya po nitong suot ko ngayon na red string bracelet, or ito, kung sa YT ka nanonood, ilalagay ko yung mga product dyan. Makikita nyo lang, pwedeng magpa-pop up sa screen or pwedeng sa ibaba ng screen nyo, sa description or sa comment. Kung saan ko po nabili itong mga sinusuot ko na items na ito. Okay? Pagdating sa love life, yung mga nag-expect dito na kung magkakaroon ba kayo ng balikan, mukhang wala pa akong nakikitang balikan dito. Ayan, sorry naman. Pero yun yung, kung ano lang naman sinasabi ng bara, yun lang naman yung sasabihin ko sa inyo eh. So, nakikita ko, yung mga nag-expect na, limbawa, ginost ka, nawalan kay communication, or nag-break kasi nga, nagkaroon ng ending. O, pwedeng iba rito, may paparating na ending, cool off, kawalan ng communication. Pero wala akong nakikita anytime soon na magre-reach out yan or magbabalikan kayo. Oo. Kasi may mga hindi pa nare-realize tong tao na to. Pwedeng hindi niya nakikita rin yung value mo. Hindi ka niya na-appreciate or hindi ka lang niya talaga ganun ka-type kasi meron talaga siyang ibang gusto. Ayan. Or pwedeng yung mga walang label dyan, iniisip nyo may MU kayo, para sa'yo, feel na feel mo siya, pero para sa kanya pala, hindi ka naman niya feel. Or wala naman talagang kayo, pwedeng ikaw lang, pwedeng one-sided lang. Iba LDR, kaya hindi nag-work, nahihirapan kayo dun sa barrier, distansya. Pwedeng yun naman ang problema ninyo. By the way, pwedeng merong Aries dito. Pwede ring may Scorpio. Pwede ring may mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Water, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sag. Ang wala lang ako nakita air signs. So, silipin pa natin further kung ano pa tong mga hidden side na itong person mo. Okay? Kuha tayo ng cards dito. Hidden side niya. Itong mga hidden side niya, pwedeng positive, negative ito positive to. Mahilig siya tumulong. Meron siyang busilak na puso. Mahilig siguro to sa mga charity. Siya yung person na mahilig tumulong ng walang kapalit. Magaling siyang servant Alam mo yon, whether sa loved ones niya, family, friends, or kahit hindi niya kakilala. Very loving siya. Tsaka hindi siya maramot. Mapagkawang gawa. So, anong dark side? Hidden na dark side nito. Pwedeng pwedeng minsan ginagamit niya yung spiritual side niya para para mag-gain ng pera. Alam mo yun? Yun lang. Pwedeng yun yung dark side niya. So, ikaw naman, ano yung mga dapat mong marinig sa real talk mo? Ito. Tignan natin kung ano sasabihin ng card sa'yo. I-surrender mo raw yung fear mo. Let go of the fearful stories you're telling yourself. Ito yung mga negative thinking mo. Mga negative self-talk mo. Okay? Stay in the moment. Mag-focus ka daw sa mga solutions instead sa mga fears mo. At i-celebrate mo bawat baby step na nagagawa mo, na accomplish mo. Okay? Lahat ng yan ay counted kahit gaano kaliit yung step na yan. Importante, nagtatry ka, ginagawa mo. Surrender to setting limits.
Pagsiset ng boundaries in relationships or kahit hindi sa jowa, ito ha, it applies to all connections. O kahit nga sa sarili mo mag-set ka ng healthy boundaries, hindi lang sa sarili mo, pati rin sa ibang tao, ano man yan, jowa mo man yan, kadugo mo man yan, whatever. I-practice mo yung pag-i-express mo ng iyong needs at pagsisay no kung kinakailangan. Okay? Baka ikaw yung taong di marunong tumanggi to the point na, alam mo yon na nawawalan ka na ng nawawalan ka na ng privacy. Awake. Wow. This is something na relate. Pwedeng parang nagbo-bloom ka or nag-open up ka. Parang unti-unti kang nagle-level up, nag-evolve, nag-grow, nagbo-bloom, nagkakaroon ng glow up, no? Together, uy. May you be connected. O baka marireunite ka with someone. Pwedeng romantic, pwedeng hindi. O baka ma-reunite ka sa matagal mo nang hindi nakakasama na kababata mo, family member. O, di ba? So, sabi ko nga, meron ditong hindi pa kayo magkakaroon ng balikan, reconnection, but eventually, sinasabi na itong card na ito, in the future siguro, no? You will be together kung sino man tong tao na to. Family, friend, or love, or jowa. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko energies. Kita-kits po sa susunod. Bye-bye.